No, I'm sure sa mga kabataan ngayon, mas marami na silang pinagdadaanan sa mas murang edad eh. No? Parang mas mahirap yung buhay dahil sa dami ng pinagdadaanan natin sa buhay. No? Kaya mahalaga yung meron kang makakapitan tsaka masasandalan lagi. Yan yung isa sa mga dala ng pagkakaroon ng buhay pananampalataya. Tapos pangalawa, kapag tinawag ka naman ng Panginoon, sa kung ano man, no? Pwede ka maging pare, maging madre, maging religyoso, maging asawa, may bahay, kung ano pa, maging single, no? Sa kahit saan man yun, kung ano man yung tawag ng Panginoon sa'yo, dadalhin ka niya sa isang lugar kung saan, una, pinaka magiging totoo ka sa sarili mo. Tapos pangalawa, magiging pinaka mabuting version ka ng sarili mo na nakakatulong din sa kapwa. Lahat ng Jesuits? Shout out na lang po sa lahat ng Jesuits. Tapos siguro as a Jesuit din, parang kailangan babad ka din doon sa realidad ng mga tao. So whether that's music, pop culture, issues in the country, parang hindi ka pwedeng maging hiwalay. No? Kailangan alam mo kung ano yung pinagdadaanan ng mga ordinaryong tao, ano yung nagpapasaya sa kanila, ano yung papahirap sa kanila. No? Para masabi mong kilala mo talaga at maging maayos ka din na parang companion, guide, friend. Let's relax a bit, no? And yung may gusto kong tanong, how does pop culture influence your life as a Jesuit? I.e., yung pagiging Beanie fan. Kilalanin natin si Brother Dom Bulan of the Society of Jesus at pakinggan natin kung paano na ipagsasanib puwersa ang pagiging Jesuit at pagiging Bloom or fan ng Beanie. Dito lamang sa episode ng Sensei. Kasama ako si Mr. Omar Chua. Ito ang Sensei na kung saan ang kwento ng puso gabay ng pananampalataya. Sa gitna ng maingay na mundo, hanap mo ba ay sandaling puno ng inspirasyon, pagdinilay, and maybe some fun? Ako si Romar Chuka at ito ang Sensei. No? Paano nagsimula to? Di ba? Parang, hindi ba parang, does this go against me being wala namang ganon. Well, to be honest, parang kasi tao lang din Ako kami, naman, no? We're also fans of we have people and groups that we also are fans Pero of. Bloom lang ba? So far ngayon. Oo. Pero dahil sa kanila parang marami na rin akong nakilalang mga OPM na mga artists na parang nagagalingan talaga ako. Maganda yung OPM scene ngayon. So, nagsimula yun, yung pre-debut nila 2021. No? So, Talaga? Doon mo siya, no? Kasi di ba sumikat lang sila last year? Oo, talagang nag-boom lang sila last year. Pero nakita ko na sila nung The Coconut Nut era pa nila. Talaga? 2021. Which was filmed in Pinoy Big Brother. Yes. Di ba? Pandemic yun. Nasa Zamboanga ako noon. Tapos, lumabas lang siya sa feed ko. Tapos, Dahil ba nagtuturo ka ng kabataan, no? Not necessarily. Not necessarily, oo. Actually, iba yung... Basta parang meron yata akong ibang P-pop na pinapakinggan noon. Alamat yata. Okay, Pero tapos... Hindi BGYO. Hindi, oo. Okay. So, nung time na yon, nung nakita ko yon, sabi ko, parang promising, gano'n. Oo, silently, parang nag-root na ako for them, ganyan. Tapos yung siguro parang after a while parang medyo nag-die down. Pero nabuhay na lang siya ulit nung nirelease nila yung nila. Patropiko. Hindi, Tala-Arawan nila. So yung Carrera, Salamin-Salamin, Patropiko. Pero yung Carrera talaga yung parang tumatak. Tapos nung nakita ko syempre yung mga live performances nila, doon ako mas nabili. Sumasayaw din ba kayo minsan na Hindi. Nakikikanta lang. Ganun. Oo. So, pero inintroduce mo ba? Curious ako. Inintroduce mo ba itong Beanie World sa ibang mga Jesuits? Hindi ko na kailangan i-introduce. Dahil? Meron ding mga ibang Bloom sa kanila. Talaga? Tsaka fans ng ibang mga groups. So, lang, siguro natuwa ako kasi parang nakakapagpasaya sila ng tao, inspiring din yung music nila.
Tapos, yun Tapos, siguro, as a Jesuit din, parang kailangan babad ka din dun sa realidad ng mga tao. So, whether that's music, pop culture, issues in the country, parang hindi ka pwedeng maging hiwalay, no? Kailangan alam mo kung ano yung pinagdadaanan ng mga ordinaryong tao, ano yung nagpapasaya sa kanila, ano yung papahirap sa kanila, no? Para masabi mong kilala mo talaga at maging maayos ka din na parang companion, guide, friend sa kanila. Kumbaga, mapapatanong ka, ano ba itong nadarama, no? Oh, shucks. Oh, shucks, diba? Shucks talaga. Oo. Pero yun, saan ka pa nakikibabad, bro? In terms of, siguro pop culture, mamaya tayo sa lipunan, no? Yung ano. Meron pa bang ibang parang pinapanood? Kasi I think it's unique for people to hear. Nanonood din ba ng Netflix ang mga isi? Oo naman. Nanonood din. May Disney Plus. May Nintendo Switch ba kayo? Yung mga ganun. May Nintendo Switch ba ang mga Jesuits? Wala Parang naman. nakita ko kasi nung minsan sa ibang mga pictures, naglalaro kayo ng Nintendo Switch. May hiniraman lang kami noon. Okay, sa mga tao, please donate ng Ay, hindi Nintendo po. Switch. Hindi mo. Para hindi na sila manghiram. Hindi. Or PS5. Yun. So, ano naman? Ano pa ba maliban sa mga... Basta patunayan mong mga- tao ka. Mga series yan. Kakatapos ko lang nung ano ba yung recent kong natapos na K-drama ba to? Oo. Yung Bon Appetit, Your Majesty. Hindi ko alam yan. Kakatapos ko lang panoorin the other day. So, medyo updated naman sa mga ganong bagay. Kasi material din siya. Queen of Tears ba na pinanood mo? Natapos ko din yun. Okay. Queen of Tears. Ano pa ba yung mga iba? Yung mga strong woman. Ayun, hindi ko napanood yun. So, ano yun yung nag-weightlift din? Ano to? Weightlifting fairy ba yun? Kim Bok-joo. Yun. Pero hindi mo pinanood. Hindi ko napanood Okay. yun. Hindi ko napanood. Iba yung mga... So, yun. Siyempre, Netflix, ganyan. Yung sa Regency, Okay, sino nagbabayad ng Netflix ng mga community. Community. Shared Okay. yan. Okay. So, may shared password. may isang TV lang, tapos paunahan kayo, no? Okay. So, okay. oo, yun. Tapos, ano pa ba? Nung Regency ako, kasi nga online yung mga estudyante ko, naglaro din ako ng Mobile Legends. ML. Oo. Kasi hindi ko sila kilala apart from the classes. Wala kaming Oo, interactions. oo. Tapos may one time, parang isa kong estudyante, nagtanong, bro, naglalaro ka ba dito? Ganyan. Sabi ko, hindi. Sabi niya, gusto mo maglaro? Sige, okay lang naman. Ganyan. Oo. Tapos nagkayayaan, ganun. Tapos parang, yun, mas nakilala ko sila doon. Hindi lang actually yung mga estudyante ko, pati yung mga co-faculty ko. No? Oo. Naglalaro din yung mga Naglalaro din sila. O, mas bata sila sa akin, mga 20s din sila. Ano yun? Ibig sabihin, kung naglalaro yung mga kabataan nun, bigla silang nagkakaroon ng konting respeto. Oo, minsan yung parang, may wag kayo muntik na sila mag-trash talk. May wag kayo Oo. trash talk dyan si bro, ganyan. Or Kunwari may iyata ka, God bless you. Ganun ba yun? hindi naman. Nabitin ba kayo? Magbabalik ang usapan namin with Brother Dong Bulan of the Society of Jesus dito sa episode ng Sensei. Kasama ko si Mr. Romar Chuka. Okay, ganito. Can you name all the members of Beanie? Of course. Sige, game. Game. Si Aya. Si Mi. Full name. Talaga? Kaya mo? Oo. Full name. Full name. Si Mariah Queen Arceta. Si Aya yan. Si Aya. Okay. Si Mika Jimenea Lim. Si Stacy. Paki-fact check na lang ha. Stacy Ann Sevilleja. Si Joanna Christine Robles. Si Gwyneth Apuli. Si Sheena. Ano middle name? The joke lang. Hindi ko na maalala. Si Sheena Katakutan. Si Marie Nicolette Vergara. Tsaka si Maloy. Si Mary Loy Ives Ricardo. So ano yung pinakaunang release nila na song? Yung Coconut na? Coconut na. Pre-debut nila yun. Pre-debut. Ano na yung mga naging album nila? So, meron na silang Born to Win, Okay. Feel Good, Talaarawan, Beaniverse. Okay. Tapos yung last single nila na kagabi lang ni-release, First Love. Kagabi, meaning ano yung date kagabi? October When we released it. October 2. October 2. 9 p.m. kagabi ni-release. 9 p.m. kagabi ni-release. Ano yung mga nag-number 1 na mga kanta? Number 1. Pantropiko, syempre. Okay. Salamin-salamin, hindi ako sure kung nag-number 1. Pero Ano nag-chart yung dance yun. move ng salamin-salamin? Ayan. Oo. Okay. So, ano yung mga nag-number 1 na mga kanta? This is a test, no? Kung Grabe, totoo. Yun nga, Pantropiko,
Hindi ko sure kung nag-number 1, pero nag-chart ang Salamin-Salamin. Nag-chart din ng Cherry on Top. Ano ba yung cherry on top? Cherry on Top, Cherry on Top. Okay, Ayun. okay. Tapos ano pa, Blink twice din yata nung nirelease siya. Okay. Ano yung mga international na mga exposure na ng BINI? So, yung first nila na parang big international exposure, nag-K-Con sila sa LA 2024. Okay. Tapos, magko-Coachella sila next year. Oo. 2026. Magko-Coachella sila. Sila yung first Filipino act in Coachella. Tapos ano pa, nag-Dubai na rin sila before mga 2021, 2022. Oo. Tapos kakatapos lang ng world tour nila. So, nag-Dubai, London, US, Canada. Dubai, London. US, Paki-fact check na Canada. lang kung tama ang mga bansa na pinuntahan ng BINI. Okay. Para mas kinakabahan ako. Ito. Let's say na nakikinig ang BINI dito sa conversation natin ngayon. Ano ang gusto mong ipaabot mula sa komunidad ng mga Heswita sa BINI? Hello. Na-starstruck. Hello po. Marami po kaming mga BINI fans. Ilan? Mga Blues. Nabibilang ba? Parang Mga ilan? 65. Katulad ng OG fanbase ninyo, 65 Blues. Pero yun, maraming natutuwa sa mga kanta ninyo. Kapag nasa apostolate kami at BINI yung pinapatugtog namin sa mga kapilya namin, tuwang-tuwa yung mga bata. Talagang source of inspiration kayo sa marami. And we're praying for you, for your success and for your health. Actually, kinilig nga ako nung minsan na nagsisimba sila. Yes. Di ba? Nakikita mo yung pictures tayo, nag-bless. Parang, kailan yon? Sige, kailan yon? Bago sila umalis. Talaga, for tours. For tour. Si Father Tito Kaluwag pa yung usually nag-release for them sa ABS. Kaya nga sabi ko, BINI priest na ata si Brother dito. Hello po, ako po si Bro Dom Bulan ng Kapisanan ni Jesus. Please don't forget to like, share, follow, and subscribe Limang Siglo on all its social media platforms. Pero yun, yun din, isa din yun sa parang mga nakahiligan, no? Again, it's a way to connect. It's a way to make sure that you're in touch with the reality of the people around you. Yun nga. And din, syempre, minsan mapalipas oras or pang-distress. No? So, yun yung mga ibang bagay na So, Bloom, naglaro ng ML, nanonood ng Netflix. Patunay na tao po ang mga Jesuit. Taong-tao. Taong-tao, no? Sige, anong pwede mong ihuling ipatunay na, ito tao nga talaga ang isang Bro Dom Bulan? Diba? Sapat na yata yung sapat na yun no? Parang sapat na patunay. Ako nga, hindi ako nag-ML. So, hindi ako tao. Hindi ako Bloom Pero anyway, in terms of yung, sinabi mo, yung isang Jesuit na babad, how important is it for a Jesuit to be babad? Sorry, very yan. Pero yun. Kasi, doon mo makukuha yung, palagi ko doon mo mahuhugot yung kredibilidad mo bilang hindi lang bilang isang Jesuit, bilang isang religious, no, isang Katoliko, isang Kristiyano. Yung, alam mo yung kung ano yung mga nangyayari sa paligid mo. Di ba sabi nga ni Father Honti, di ba? Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Lahat ng mga ginagawa natin, gusto man natin o hindi, may epekto yun sa ibang tao. At mahirap yung nakakulong ka lang dun sa comfort zone mo na tinatawag. At hindi ka lumalabas dun para makihalubilo, para makinig, no? Para makisangkot, gano'n. No? Mahalaga yun para maging credible ka bilang isang tao na sinisikap na ipahayag yung mabuting balita, na sinisikap na ipahayag si Jesus sa iba. Yung pagiging isang Heswita sa panahon ngayon. Ano sa palagay mo yung maiko-contribute ng pagiging Heswita sa mundo pa ngayon? Lalim, no? Oo nga eh. Hindi ko alam eh. Hindi, joke. Hindi, okay lang. Top of mind siguro. Babalikan ko lang siguro yung discernment ulit. No? Kasi si Pope Francis, na isang Heswita? Na isang Heswita, itong buhay pa siya,
lagi niyang sinasabi sa mga kapwa niya Jesuita yun, na isa yun sa mga mahahalagang pwede naming maibahagi sa simbahan. Kung paano mag-discern, yung conversations in the spirit na methodology na ng synodality ngayon. Diba? So, yung... Ano yun? Ano yung conversations? Yung paraan siya ng pakikipag-usap na nakikinig sa bawat isa, tinitingnan kung paano kumikilos yung espiritu sa grupo, no? Para makita kung saan tayo pupunta or saan tayo lulugar. So, really, discernment, yung gift na yun sa simbahan, I think yun yung pinaka-importante. Kaya retreats, recollections, or accompaniment sa mga tao, ganun. Kasi siguro presence, I think at the end of the day, presence. No? Yun nga, una, are we a credible presence as religious? Pangalawa, kung nakikita ba kami, nakakahalubilo kami ng tao, nagdadala ba yun ng tuwa sa kanila? Mas napapalapit ba sila sa Diyos? Parang gano'n. Yun nga, kasi siguro, parang iba-iba din naman kaming mga Jesuits. No? May iba't ibang gifts, katulad ng kahit na sino. Iba't iba yung talento, iba't iba yung kakayahan, iba't iba din yung kahinaan. No? So, nandun din, parang may kanya-kanyang tugon yun dun sa mas malaking tugon ng pagiging Jesuit. Totoo ba yung may narinig akong saying nung minsan, bro, as a Jesuit. Yung, when you've met one Jesuit, you've met one Jesuit. Totoo talaga yun. Oo. Kung meron mong nagpapatulad sa aming lahat, yun yung discernment. At saka yung Ignatian spirituality. Oo. Pero the other things, kanya-kanya talaga. Very unique ang bawat isa. So may BTS fan siguro dyan. Meron. May Bloom. May Bloom. Meron may hindi updated. Meron ding ayaw ng P-pop, yung mga ganun. Talaga? Meron din. Sino? So, okay. Exciting. What do you hope for in the next few years to come with you? Itong paparating na, itong vocation mo, bro. Siguro, syempre, in view of yung paparatingan diaconate ordination, tas later on sa pagiging buhay, pagpapare, nandun yung hope na sana kung ano man yung una, hindi mawala yung sense of groundedness at rootedness kung saan ako nagsimula. Hindi lang nung pumasok ako bilang Jesuita, pero kahit yung bago pa, kung saan talaga ako nagsimula mula sa una, hindi mawala yun. Tapos pangalawa, na sana kung saan man ako ma-assign or kung ano man yung ministry na maibigay sa akin, parang makapagbigay ng pag-asa at saka saya sa mga tao na maramdaman nila na hindi sila nag-iisa doon sa kung ano man yung pinagdadaanan nila, kasama nila yung Diyos. Tapos pangatlo, sana makakanta pa rin paminsan-minsan, makapagsulat kung kaya pa, ganun, kung may panahon pa. Yun. Okay. What's that something that you're very grateful for ngayon? Yung itong sa pagiging isang Jesuita, ano yung grateful ka? Parang nag-examine tayo, ha? Oo nga eh. So, ang examine is the prayer of Saint Ignatius. Yun yung actually, ganun yung interview format ko. Talaga. Oo, sige. Siguro, community. Challenging siya, sa totoo lang. No? Hindi laging madaling masaya or kasi iba-iba kayo ng personalities, iba-iba kayo ng trip, iba-iba din kayo ng quirks bilang mga Jesuits. Pero malaking bagay para sa akin na meron akong community na uuwian, may safe space ako na parang kilala nila ako, kilala ko rin sila. Pwede kaming maging komportable sa isa't isa. Tas din siya, source of strength and support, no? Sa kung ano man, may ministry ka man, may activity, or simply just by being there, having another brother or a father with you. I think yun yung isa sa mga pinagpapasalamat ko sa kapisahan sa society. Meron ka bang gustong i-shoutout ng mga lahat ng Jesuits? Shout out na lang po sa lahat ng Jesuits. If there's something that you'd like to say to our viewers na mga, especially the young, no? Na siguro nagulat sila, hala, may Bloom pala na Jesuit brother. Or nag-Pokemon, di ba yung mga ganyan? Especially, di ba, si Carlo Acutis,
naging mas relatable sa kanila na nalaman nila nag-Pokemon. Anong gusto mong sabihin dito sa mga kabataan na especially in their life of faith right now? Siguro una sa lahat, yung buhay pananampalataya, masaya siya. Kasi hindi parang nagkakaroon ka ng kakampi sa buhay. No, I'm sure sa mga kabataan ngayon, mas marami na silang pinagdadaanan sa mas murang edad din. Parang mas mahirap yung buhay dahil sa dami ng pinagdadaanan natin sa buhay. No? Kaya mahalaga yung meron kang makakapitan tsaka masasandalan lagi. Yun yung isa sa mga dala ng pagkakaroon ng buhay pananampalataya. Tapos pangalawa, kapag tinawag ka naman ng Panginoon sa kung ano man, no? Pwede ka maging pare, maging madre, maging religyoso, maging asawa, may bahay, kung ano pa, maging single, no? Sa kahit saan man yun, kung ano man yung tawag ng Panginoon sa'yo, dadalhin ka niya sa isang lugar kung saan, una, pinaka magiging totoo ka sa sarili mo. Tapos pangalawa, magiging pinaka mabuting version ka ng sarili mo na nakakatulong din sa kapwa. So, huwag silang matakot na lumapit sa Panginoon. Tapos pangalawa, huwag nilang kakalimutan yung mga tao sa paligid nila. Hindi sila nag-iisa. Lagi at laging merong lumapit at tulong sa kanila. At meron silang mapagkakapitan. Wow. So, thank you. Thank you for saying yes to this interview. Salamat din. Salamat na umuo ka and at napag-usapan natin itong mga bagay na nasa puso mo at saka yung mga fandoms mo, no? Salamat and sana mas dumami ang mga Heswita, no? At mag-yes at to at least pray and discern. So, to learn more, if people would want to learn more about Ignatian spirituality, asan sila pwedeng matuto, bro? Sa mga nais na matuto tungkol sa Ignatian spirituality, pwede nyo pong i-message or i-follow yung mga pages ng Jesuits, sa Philippine Jesuits, sa Facebook, sa Instagram, May TikTok ba? Twitter and TikTok, I think meron din, no? So, pwede silang mag-follow at mag-subscribe para makakuha ng mga updates. Pwede din may mga Jesuit books, katulad ng Jesuit Guide to Almost Everything ni Father James Martin. Na pwede nilang basahin kung sakaling interesado sila sa kung ano yung mga bagay na patungkol sa Ignatian spirituality. At sa mga kabataan naman, especially sa mga kalalakihan na sa palagay nila ay meron silang tawag, no, sa pag-Heswita. Pwedeng pagiging isang Heswitang pare o isang Heswitang brother ay huwag kayong mahihiya o huwag kayong mag-atubiling mag-message sa Philippine Jesuits or sa Jesuit Vocations Philippines para magabayan namin at masabayan namin kayo sa inyong discernment. Or kahit na hindi kayo sigurado sa pagiging Heswita, pero merong puwang sa inyong puso na sa palagay ninyo ay tanging Diyos lang ang makakapagpuno, pwede kayong mag-message sa amin at we will be more than happy to accompany you in your discernment. Maraming salamat, Bro Dom. At pagdarasal ka namin, especially itong paparating mong ordination, may you be blessed then and marami ka pang mabless sa pamamagitan ng iyong future na ordination. Salamat. So, thank you very much. So muli, ito si Mr. Romar Chuka kasama si Brother Dom Bulan dito sa episode ng Sensei.